Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ang inyong lingkod ay muli pong nagbabalik upang tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan itong pong pahayag ng grupo po ng Cebu for Duterte Alliance. At sa kanila pong sinabi ay binabalaan po nila ang mga congressman ng Cebu na pipirma sa impeachment ng Vice President. At yan po ay hindi lang apekto para sa mga congressman ng Cebu. Yan din po ay malaking epekto sa mga tatakbong senador sa 2028. Dahil alam naman po natin ang Cebu ay napakalaking numero din po na pinagkukunan ng boto. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang pahayag ng Cebu for Duterte Alliance sa kanila pong pagbabanta o binalaan ang mga congressman ng Cebu na pipirma sa impeachment ng Vice President. Umpisahan na po natin pakinggan at panoorin. We will not allow a Vice President to be impeached by the House that itself, under the shadow of economic treason, amidst global turmoil. While you waste millions of taxpayers' money in fishing expeditions to pin down the Vice President, the Filipino family is bleeding. To the district representatives of Cebu, atong mga congressman, mga pinili nato nga mga opisyal. The eyes of the province are upon you. The Cebu Alliance for Duterte 2028 hereby issues this stern final warning. We are no longer merely observing. We are documenting. As some lawmakers attempt to weaponize the 1987 Constitution to politically assassinate Vice President Sara Duterte, let it be known that any Cebuano lawmaker who signs this impeachment shams signs their own political death warrant. We are very serious. The Floodgate scandal, luggage bags versus justice. We are sickened by the blatant double standard of this administration. The brave 18 Marines, our disciplined soldiers, have exposed a rat that touches the very ceiling of Malacanang. Massive kickbacks from the 805 billion pesos flood control fund were delivered in luggage bags to the ruling elite. You know who they are. Their videos, their pictures are circulating in social media and internet. While Representative Saldico, Speaker Martin Romualdez, and the President remains untouched, the Independent Commission for Infrastructure has conveniently focused its crosshairs only on those allied with Duterte's, with linkages flying towards The Hague. The ICI is winding down its operations this March 2026, leaving the big fishes to swim free in the sea of stolen public funds. We will not allow a Vice President to be impeached by the House that itself, under the shadow of economic treason. We will not allow a Vice President to be impeached by the House that itself, under the shadow of economic treason, amidst global turmoil. While you waste millions of taxpayers' money in fishing expeditions to pin down the Vice President, the Filipino family is bleeding. To the district representatives of Cebu, atong mga congressman, mga pinili nato nga mga opisyal. The eyes of the province are upon you. The Cebu Alliance for Duterte 2028 hereby issues this stern. Yan po mga kababayan. Unang-una pong panawagan po nila yan at hindi po yan pagbabanta.
Yan po ay katotohanan. Lahat po ng sinabi po ng tagapagsalita po ng Cebu for Duterte Alliance ay 100% pong nangyari at totoo sa ating bansa. Massive corruption, sindikatong korupsyon. Diba? Lahat po ay nakita po natin at naganap. Lahat po ay involved sa korupsyon. At nakita naman po natin kung paano magtakipan ang sinasabing magbibigay ng katarungan. Lalong-lalo ang mga investigasyon na sinasabi nila na handyan ang ICI. Ano na nangyari sa ICI? Hindi po ba? At ito pong ginagawa nila sa Vice President? Hindi po ba? Halatadong halatado. One-sided. Grabe, pamumulitika. Nasa kanila lahat ang korupsyon. Wala sa Vice President. Nakita nyo po, hindi lang po ang Cebu Alliance, yung tinatawag na Cebu for Duterte Alliance, ang nakakakita ng ganyan. Ganyan po sa Pilipinas. Hindi lang po sila. Buong Pilipinas po. Ganyan po ang saloobin. Hindi lang po naglalakas ng loob magsalita. Pero nasa damdamin at isipan ng majority ng mga Pilipino. Itong gobyerno na ito, grabe ang ginawa. Massive corruption. Pero nagsasabwatan, nagkakampihan, at pilit dinadala ang issue ng korupsyon at tinutumbok na ang korupsyon ay nagmumula sa Vice President. Katarantaduhan. Kaya ito pong Cebu for Duterte Alliance, yan. Gising na gising po sila. At sila po ay talagang ito po'y malaking impact po ito. Lalong-lalo po sa mga politiko diyan po sa Cebu. Ang mga district representative. Dahil alam naman po natin, yung mga tao na yan, lalong-lalo na sa House of Representative ng mga district representative na Cebu, ay magre-re-election yan. At alam naman po natin, ang Cebu ay napakaraming numero. Uulitin po natin, marami pong numerong boto ang Cebu. At siyang impact ng boto ng Cebu ay hindi lang po yan hanggang representative lang ng Cebu. May impact din po yan pagka po yan itinuloy nila dahil sa Senado, doon po ang final decision sa Senado. At yung mga senador na tatakbo at boboto sa impeachment ay delikado kayo sa Cebu. Hindi po ba? Wala pong pruweba na ang Vice President ang nagnakaw at maraming anomalya. Nasa kanilang lahat. Lahat po ay lumabas. Lumabas na po lahat ang mga ebidensya at magpapatotoo na sila po'y nagsabwatan sa korupsyon. Lalong-lalo po ang majority at napakarami na mga congressman na involved sa korupsyon. Kaya nga po sinasabi po ng Cebu for Duterte Alliance, di po ba? Nahandyan lahat eh. Yung mga inexpose ng mga Marines, mga soldiers, mga ex-Marine, napakatibay pong ebidensya yan. Pero ano po ginagawa nila? Wala. Dinidiscredit nila ang mga dala-dala at patotoo ng mga sundalo natin, ng mga ex-Marine po natin. Hindi po ba? Kaya nga fishing expedition ang ginagawa nila, mga kababayan. At yan po ang napakaganda pong ginawa nito pong ating mga kababayan. Ito pong Cebu for Duterte Alliance. Yan po ay napakarami at napakalaking impact sa mga politiko, mga kababayan. Ito pong alam naman po natin, nakita naman po natin yung governor na hindi halos natatalo diyan sa Cebu. Hindi po ba? Si Gwen Garcia, I think si Garcia. Yung governor na Garcia, hindi po ba? Sa Cebu. Napakatagal po naging gobernador noon.
Hindi po natatalo yon. Pero, nakita nyo po yung impact ng Duterte supporters, Duterte Alliance. Hindi po ba natalo ng isang hindi popular na kandidato ng Duterte? Hindi po ba si Balicuatro? Tinalo ni Balicuatro si Garcia. Hindi po ba napakalaki ng impact niyan? Lalong-lalo po sa mga congressman o representative diyan sa Cebu at sa mga senador na tatakbo sa 2028. Maraming salamat po dito po sa ating Cebu for Duterte Alliance dahil kayo po ay na talagang ipinakita nyo po na kayo po ay para sa tama at nakita nyo po at kinundinan nyo ang ginagawa po ng mga politiko na mahigit 3 taon na pinagsasamantalahan ang pera ng tamang bayan at ito'y inubos at nilimas para lang ito paghati-hatian di umano. Mabuhay po kayo, Cebu for Duterte Alliance. At ang taong bayan naman ay hindi lang naman po sa inyo. Hindi lang naman po katulad ninyo na ang dalahin sa isip at puso ay pare-parehas po tayo ng nararamdaman. Talagang dapat po may managot. Dapat po managot. At kailangan po ng isang Duterte para po sa kanila silang lahat ay managot. Hindi po ba? Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pahayag po ng Cebu for Duterte Duterte Alliance for 2028. Ito pong Cebu Duterte Alliance. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po mga kababayan sa ating pong mga subscribers. Thank you po sa inyo. Sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershio ng Canada, kay Jesus Valdepena, kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, sa Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, at Bay Chichioko. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, sa ating pong mga panalangin at dasal, tuloy-tuloy lang po tayo, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at ang ating mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyo mga kababayan. At tis-tis lang po tayo. Bye-bye!